Ano naiisip nyo kapag sinabing UST? Baha. Yung laging unang-una yung UST sa mga binaba. Umuulan, laging bumabaha. Bakit bumabahan? Baha. Ang Universidad ng Santo Tomas ay kilala bilang pinakamatandang universidad sa buong Asia mula sa nakakapanabik na go-uste chant nito tuwing maglalaro ang Growling Tigers sa UAAP hanggang sa mga masasarap na kainan na nakapalibot sa 4 na corners ng UST. Maliban sa mga dahilan na yon, may kasabihan din na hindi ka raw magiging tunay na Tomasino hanggat hindi ka pa naiipit sa baha ng Espanya. Kaya samahan nyo kami balikan ang kasaysayan ng pagbaha sa universidad. And to give life to the thoughts of Tomasians and further beyond. I am Chelsea Garcia, And I am Arya Taklas. and this is If You Know, You Know. Mistulang naging isang malaking swimming pool na naman ang UST matapos ang hagupit ng bagyong Goring at Hana na pinalakas ang hila ng habagat. Ayon sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 tao na ang nasawi habang 400,000 naman ang naapektuhan ng bagyo at ng pinalakas na habagat. Sa pagsalanta ng bagyong Goring at Hana, ang UST Grandstand sa aking likuran ay tila naging palaisdaan tulad ng makikita sa videong ito. Ating matatandaan ang flood control project ng universidad na nasa 75% completion na noong 2020, 2 taon simula nang umpisahan ang construction nito, ayon kay Father Dexter Austria, Director ng UST FMO. Ayon sa website ng UST, 7 zones ang maaapektuhan sa construction para sa panibagong drainage system at detention facilities upang makasalo ng tubig baha sa loob ng 21.5 hektaryang campus. Nakaukit na sa memorya ng mga tao ang hagupit ng Bagyong Ondoy noong 2009 kung saan 665 na tao ang binawian ng buhay habang 1.15 bilyong dolyar naman ang naging pinsala nito. Ayon kay Father Austria sa panayam sa CNN, ang bagyong ito ang humikayat sa universidad na palitan ang drainage lines nito. Sa aspirasyon ni na Father Austria na gawing flood-free ang loob ng universidad, nakatansya ng makakasalo ang panibagong drainage system ng UST ng mahigit 11.25 million liters ng tubig o katumbas ng 4.5 na Olympic-sized swimming pools. I'm Ramsfeld from Commerce, Financial Management. Na-experience ko one time, way back 2014 or 15, dyan sa may Espanya, habang naglalakad ako, yung baha kasi hanggang halos tuhod ko na ata or bewang. Habang naglalakad ako dyan, may tawag dito, may daga sa gilid ko. So kadiri, yung laki ng daga is parang ganyan, halos kamay ko na. I'm Christina Angela Manlangit, 22 years old, from the Faculty of Arts and Letters, AB in Communication. Umasang ka na po ba sa baha? Oh my God, several times, and not just in UST, sa ibang lugar din. About sa experience po about baha, meron po bang anything na memorable bukod sa na-stranded kayo? I guess siguro yung nakita ko kasi yung mga hito sa kalsada dito sa atin. Okay. Parang unbelievable na, totoo nga, may makikita ka na lang. Ewan ko ba kung hito ba yun, tilapia, basta may makikita ka na lang isda. My name is Keisha and I'm 19 and I'm from College of Hospitality and Tourism Management. Pero bilang freshie, punta tayo sa usapang experience. Ano yung Okay. mga ayaw mong ma-experience? So ang ayaw ko ma-experience especially yung baha. Kasi grabe naka-heels kami, gano'n. So, Okay. tapos pag maulan, edi basang-basa yung stocking. So, yun talaga yung ayaw ko ma-experience. Speaking of uniforms, meron ka po bang reklamo sa uniform ng AB ngayong tag-ulan, tag-init? Ngayon kasi type A season, so ito yung type A namin, naka-skirt kami. Medyo hassle for the girls kung naka-skirt tapos baha sa labas, tapos umuulan, pag malakas yung hangin, tumataas yung mga basa ang socks, basa ang shoes, puro putik na yung legs. I'm Bea Gonzalez, 20, best student. Lorenzo Concepcion, 18, best. So kahit na baha, ang dami talagang tambay pa rin dyan sa USA. Kasi no? may baha nga, may bota naman. Diba? So sa usapang bota, meron na experience mo na ba first hand Oo, yung? nung
Kayo po. My name is Ian Benedict Quinto. I'm 18 years old and I'm from Faculty of Engineering. So po, kapag usapang UST, bukod pa sa ghosting culture, pati kainan na Raud Espanya, ano yung unang bagay na pumapasok sa isip mo kapag UST ang pinag-uusapan? Ever since po pag UST, I always remember of Paskuhan. And syempre po yung mga pag bumabagyo, laging unang-una yung UST sa mga binabaha. Na-experience mo daw yung pagbabaha? Hindi Ngayong pa po ngayong as a freshie, pero nakikita ko na po sa social media yung mga pictures po ng baha sa UST. Dahil sa recent na bagyo, na-experience mo ba yun o suspended na nung time na yun? Thankfully not yet. And suspended naman yung class that time. So, Pero nakita mo safe, ba yung UST ha? nun nung nagbaha? Sa mga TikTok. Janaira, 21, College of Nursing, third year. Meron po kayong experience sa baha? First hand? Wala. Wala naman po. Pero yung ibang friends niyo po, Na-stranded sila. 2 hours, around 2 hours. Pagpasok nila, nag-suspend lumubog yung building namin. I mean, parang nabaha yung building namin. Pagkasama mo yung blockmates mo, 'di ba? Sabay-sabay kayo magtotropa lulusong sa baha, magsisitawanan. Wala, tatanggapin mo na lang talagang basta makauwi ka. Like, it's part of the package when you enroll in UST. Dapat prepared ka sa mga situations na gano'n. Maliban sa panibagong flood control project ng universidad, ilang pagtangka at pagsubok na din ang naganap upang pagaanin ang paglubog ng Espanya sa tuwing tag-ulan. Ayon kay Jose Victor Torres sa kanyang panayam sa The Varsitarian noong 2018, sa ilalim ng Espanya ay nakatayo ang mga nagsisilakihang drain tunnels noong 1950s at 1960s. Ayon naman kay former Secretary Rogelio Singson ng Department of Public Works and Highways, ang mga drainage pipes na ito ay may laki ng 2.5 by 3 meters. Sapat ang laki nito para lakaran ng mga tao sa loob. Ngunit ang mga higanteng drainage pipes na ito ay kasalukuyang hindi na nagagamit dahil sa pagbara na dulot ng tuloy-tuloy na construction sa ibabaw nito. Ika ni Singson, ang mga nasabing pipes ay nagbara din dahil sa mga putik o silt, kaya naman nabawasan ang carrying capacity ng mga ito. Kakailanganin din ng mga special equipments upang malinisan ng mga drainage pipes sa ilalim ng Espanya. Dahil sa dead end sa mga nasabing drain tunnels, iminungkahi ni Singson ang paghuhukay ng malaking tangke sa ilalim ng open field ng universidad noong 2013. Ngunit ito ay natugunan ng pagtanggi mula sa administrasyon ng universidad. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagbaha sa universidad kaya naman naging parte na rin ito ng Tomasian culture. Dahil dito nananatili ang tanong na hanggang pangarap na lamang ba ang pagresolba sa problemang ito?